naging mainit na usapin itong patungkol sa isang panukalang batas na nagsusulong sa pantay na karapatan o pantay na pagtrato anuman ang iyong kasarian. Yan ang mas pamilyar sa atin na tinatawag na SOGI Bill. Sexual orientation, gender, etc. Ito yung hanggang ngayon ay hindi pa rin na ipapatupad o na isa sa batas. Hindi tayo umaayon sa isinusulong na batas na ito, gayunman naniniwala tayo na ang layunin ng isang batas ay para sa kabutihan ng tao. Hindi po pwedeng gagawa ka ng isang batas, ngunit makakasama lamang sa tao. Hindi ganyan ang layunin ng batas. At kung ganito sa anumang batas sa lupa, papaano pa sa batas ng Diyos? At dito marahil iikot ang ating mensahe ngayong hapon sa pagpapatuloy ng ating serye. Kaya muli ay akin ko yung iniimbitahan na buksan ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 2. Ang ating teksto ngayon ay mula talatang 23 hanggang 28. Ebanghelyo ni Marcos 2, mula 23 hanggang 28. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nang isang Sabas, nagdaraan siya sa mga bukirin ng trigo at samantalang sila'y nagdaraan, ang kanyang mga alagad ay nagsimulang pumitas ng mga uhay. Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Tingnan mo, bakit nila ginagawa ang hindi ipinapahintulot sa araw ng Sabas?" At sinabi niya sa kanila, "Kailanman ba'y hindi ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nagutom at nangailangan ng pagkain? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos noong si Abiatar ang pinakapunong pari at kumain siya ng tinapay ng paghahandog na hindi ipinapahintulot kainin maliban ng mga pari lamang at binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. At sinabi niya sa kanila, ang Sabas ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabas. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabas." Narito pa ang isang tagpo ng kumprontasyon ng ating Panginoong Hesus laban sa mga religious leader ng bansang Israel. At ito ay sa mga Pariseo lamang naman. Maalala nyo na nagkaroon ng kumprontasyon ang ating Panginoong Hesus laban sa mga religious leader na ito ng bansang Israel, at iyon ay sa mga eskriba. Makikita nyo yan sa ating mga nakarang mensahe in Mark chapter 2 verses 1 to 12. At iyon ay nung sabihin ng Panginoon sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." At nagpatuloy ang kumprontasyon ng ating Panginoong Hesus laban sa mga religious leader na ito, at sa pagkakataong ito ay sa mga eskriba at mga Pariseo na. Yan ang ating nakaraang mensahe, verses 13 to 17, at yun naman ay nung nakisalo siya sa mga makasalanan at sa mga maniningil ng buwis, nag-umpisa sa pagkatawag kay Levi. At nagpatuloy pa ang kumprontasyon ng ating Panginoong Hesus sa mga religious leader na ito, verses 18 to 22, at yun naman ay patungkol sa pag-aayuno. Sinabi doon na yun daw noong mga panahon na yon ay nag-aayuno o mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ay bakit daw hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad, ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus? Hindi natin yan tinunghayan. Pero marahil ang pinakamainit o pinakamatinding kumprontasyon ng ating Panginoong Hesus sa mga religious leader na ito, particular dito sa mga Pariseo, ay itong ating teksto. Verses 23 to 28. Sa anong kadahilanan? Sapagkat ito ay patungkol sa Sabas o araw ng pamamahinga.
Alam natin kung gaano ka-istrikto ang mga taong ito pagdating sa batas ni Moises, partikular sa araw ng pamamahinga. Kaya nga, ang tawag natin sa kanila, di ba po, ay mga legalista. Ganon sila ka-istrikto sa pagsunod sa batas ni Moises to the point na lumalampas sila dito. At ito nga, yung naging tensyon dito sa pagitan ng ating Panginoong Hesus at ng mga Pariseyo, yun ay dahil pumitas ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus ng mga uhay. Alam nyo, sa batas ni Moises, walang masama sa bagay na ito. Sa pagpitas ng uhay, katunayan ipinapahintulot ito. In Deuteronomy chapter 23 verse 25, hinahayaan na pumitas. Basta wag mo nga lang daw gagapasin. Huwag kang gagamit ng panggapa. So yung pagpitas, walang problema doon. Pero ang naging tensyon dito, ito ay nangyari nung araw ng pamamahinga. At yan nga nagsimula ang pagsita muli ng mga Pariseyong ito sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi nila sa talatang 24, tingnan mo, bakit nila ginagawa ang hindi ipinapahintulot sa araw ng Sabat? Iyan ang paghihimutok ng kanilang mga butsi. Gayunman, kahit na ito nangyari ng araw ng Sabat, wala pa ring mali sa ginawang ito ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. At iyan ay pinatunayan mismo ni Hesus mula sa salita ng Diyos sa lumang tipan. At iyon ay nangyari doon sa nangyari kay Haring David at ng kanyang mga kasamahan nang sila ay magutom at nangailangan ng pagkain. Sinabi dito ng Panginoon na sila ay pumasok sa bahay ng Diyos, sa templo, at kinain yung tinapay na hindi ipinapahintulot na kainin ng sinuman maliban sa mga pari lamang. So diyan makikita natin na maling-mali ang interpretasyon ng mga Pariseyong ito patungkol sa Sabat. Hindi nila naunawaan na maging ang batas na ito ay merong hangganan o limitasyon. At ito yung itinatama ng ating Panginoong Hesus dito. Ang sabi ng Panginoon, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya kaugnay dito, ito yung mensahe na pwede nating makita sa ating teksto. Ang Sabat o ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa kabutihan ng tao at hindi sa ikasasama nito. Ang Sabat o ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa kabutihan ng tao at hindi sa ikasasama nito. Ang mali ng mga Pariseyong ito ay kahit magutom ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, okay lang yon. Wala silang pakialam doon. Ang mahalaga sa kanila ay yung hindi malabag ang napakahalagang utos na ito. Ang araw ng Sabat. Hindi nila naintindihan na ang pinakalayunin ng Sabat ay para sa kabutihan ng tao. At dahil nga sa maling pagkaunawa ng mga Pariseyong ito sa Sabat, nagdulot ito ng kabigatan. Nagdulot ito ng burden sa mga tao na kung saan hindi dapat mangyari. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Hesus in Matthew chapter 11 verse 28, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light." Yan ang pinaghuhugutan ng ating Panginoong Hesus. Yan ay kabaliktaran sa pamatok, yung yoke, yung pamatok na sinasabi ng Panginoong Hesus na kanyang pamatok ay magaan. Kabaliktaran niya sa pamatok na iniaatas ng mga religious leader na ito, ng bansang Israel sa mga tao. Kaya dito ay nais kong tunghayan natin ang dalawang bagay na magtatama ng ating kaisipan patungkol sa Sabat o araw ng pamamahinga. Una, kahigtan ng tao sa Sabat. Kahigtan ng tao sa Sabat. At pangalawang bagay ay higit sa lahat, kapangyarihan ni Jesus sa Sabat. Kapangyarihan ni Jesus sa Sabat. So yung unang bagay na mahalagang maintindihan natin dito ay yung kahigtan ng tao sa Sabat o yung araw ng pamamahinga. Malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesus bilang tugon sa mga
pinunong ito ng bansang Israel, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Mahalaga yung ganong pangungusap. Hindi yan dapat pagbaliktarin. Ipinapakita rito ang kahigtan ng tao sa kahit pa sa napakahalagang ipinag-uutos na ito ng batas ni Moises. Ibig sabihin, ang dahilan o layunin talaga ng Sabat, kaya ibinigay ay para sa kapakanan mo. Para sa kapakanan ko. Maalala nyo na nilikha ang tao sa ika-6 na araw. Pero bago pa man nilikha ang tao, ay nilikha muna ng Diyos ang lahat ng bagay. Nilikha muna ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao at iyon ay sa loob ng 5 araw. Mahalaga rin yung ganung paglikha. Hindi muna nilikha ang tao, sumunod ay yung mga pangangailangan o yung lahat ng nakikita natin sa mundo. Hindi ganon. Yun ay nakaayon sa marunong na paglikha ng Diyos. Ang mundo ay nilikha ng Diyos base sa kanyang karunungan. At napakahirap isipin na kung dahil lamang sa Sabat, sa ika-7 araw ay masasaklawan nito, masusupil nito ang kapakanan ng tao. Hindi ganito ang layunin ng paglikha ng Diyos. Hindi niya ibinigay o iniutos sa tao ang Sabat para makasama sa Kanya. At yan ang gustong sabihin dito ng Panginoon, hindi dahil sa sinusuway niya ang Sabat, kundi itinatama lamang niya ang maling pagkaunawa ng mga parisayong ito patungkol dito. So ang Sabat o ang araw ng pamamahinga ay dapat magresulta sa ikabubuti ng tao at hindi sa ikasasama nito, hindi sa kabigatan nito. Napakaganda ng layunin ng Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Kung bakit niya ibinukod ang napakahalagang araw na ito. Kung paano ang 6 na araw ay ipinagkaloob ng Diyos sa tao para sa kanyang kabutihan, para sa kanyang kapakanan, ganoon din ang ika-7 araw. Ang araw ng pamamahinga. At ito ang hindi naunawaan ng mga parisayong ito. At ito rin ang hindi naunawaan ng maraming tao. Hindi niya naunawaan na ito'y para sa kanya. Hindi niya naunawaan na ang araw na ito ay para sa kanyang kapahingahan. Kapahingahan ng kanyang katawan, kapahingahan ng kanyang kaluluwa. Ganyan natin dapat unawain ng bagay na ito, mga kapatid. Ito ay may dulot na pagpapala, hindi lamang sa pisikal, kundi lalong higit sa espiritual. At yan ang mali ng maraming tao. Mas tinitingnan nila ito bilang kabigatan, as burden. Sa paanong paraan, mas naging mabigat sa kanila na tumigil sa 1 araw ng kanilang pagtatrabaho kaysa magpahinga. Kaysa iukol ang araw na ito sa Panginoon. Mas naging mabigat sa kanila na iukol ang araw na ito sa pagsamba sa Diyos. Hindi nila naunawaan na ito'y para sa Kanya. Pagpasalamat tayo sa Diyos at binigyan tayo ng 1 araw para sa ating kapahingahan. At yun hindi lamang sa ating pisikal, kundi lalong higit sa ating espiritual. Di ba yan ang ibig sabihin ng Sabat? Sabat means day of rest. At yan ang inuutos mismo ng Panginoon. Ang sabi niya, 6 na araw kayong gagawa o magtatrabaho. Ngunit sa ika-7 araw ay araw ng pamamahinga. Ganyan natin unawain ang araw na ito. Hindi talaga ibig sabihin ng Sabat ay Sabado. Totoo na ang araw ng Sabat ay natapat ng Sabado, ngunit hindi talaga yan ang ibig sabihin nito. Ang simpleng ibig sabihin ng Sabat ay araw ng pamamahinga. At yan ay napakalaking pagpapala sa tao. Subukan mong hindi tumigil sa paggawa. Ano kayang mangyayari sa iyo?
Subukan mong huwag tumigil sa trabaho. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin. Kahit pagustuhin mo na magtrabaho o kung ayaw mo na talagang magpahinga, hindi maaari. Kailangan mo magpahinga. May mga bansa na sumubok na higit sa 6 na araw ang pagtatrabaho. Kung di ako nagkakamali, ang France ay sumubok na gawing 10 araw ang pagtatrabaho. Ang Russia, 9 days under communism. Pero nabigo sila. Iyon ay sa simpleng dahilan. Iyon ay dahil hindi tayo doon idinisenyo ng Diyos. Kaya ang araw ng pamamahinga ay napakalaking pagpapala sa tao. At sa tingin ko, hindi yan naunawa ng marami. Akala nga nila ang buhay para sa pagtatrabaho lang. Akala nga nila ang buhay para lamang sa paghahanap buhay. Yan ang dahilan kung bakit kahit araw ng linggo ay pinagtatrabaho pa rin nila. Yan ang dahilan kung bakit marami pa rin tao ay abala sa mga bagay sa mundo kahit araw ng linggo. At kung tumigil man sila sa trabaho, pakiramdam nila sila pa nawalan. Pero hindi. Mga kapatid, tayo ang nawawalan kung hindi tayo marunong magpahalaga sa araw na ito. Kaya nga mali yung tinatawag na workaholic. Akala ko noon yung pagiging workaholic ay napakagandang katangian. Hindi ito virtue. Ang mabigat dito, hindi na ito virtue, ito'y kasalanan pa sa Diyos. Totoo na may mga tao ayaw magtrabaho, pero kung kasalanan ng hindi magtrabaho, kasalanan din ng sobrang trabaho. Yung wala ng panahon sa Diyos. At ito ang nakakalungkot sa marami. At dapat ang mga Kristiyano ay hindi kabilang dito. Sinasabing yung langgam ay masipag. Sinasabi siyang masipag na nilalang. Nag-iimbak sila ng pagkain sa araw ng tag-ulan, sa panahon ng tag-araw. Pero di ibig sabihin noon, hindi na sila tumitigil ng pag-iimbak ng pagkain. Sila man ay tumitigil sa pag-iimbak ng kanilang pagkain marahil sa panahon ng tag-ulan. Paano pa tayo? Dapat ang mga Kristiyano ay parang mga langgam na may panahon din ng tag-ulan para tumigil sa pag-iimbak ng pagkain at iukol ang araw na yun sa Diyos. Ang mga langgam, hindi sila titigil sa kanilang pag-iimbak ng pagkain para sumamba sa Diyos. Pero kaya tayo tumitigil sa isang layunin para sa pagsamba sa Diyos. Ang aking simpleng hamon ay, dahil ang Sabat o ang araw ng pamamahinga ay para sa kabutihan mo, matuto kang magpahalaga dito. Huwag mong isipin na ang pagtigil mo sa araw na ito ay kalugihan sa iyo. Nagkakamali ka. Lalong higit, huwag mong isipin na ang pagtigil mo sa araw na ito ay utang na loob pa sa iyo ng Diyos. Mga kapatid, walang kailangan sa atin ng Diyos. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Kaya wag nating isipin na kung tayo man ay tumitigil sa ating paggawa tuwing araw ng linggo at sumamba sa Kanya, ay parang utang na loob pa sa atin ng Diyos. Hindi po, nagkakamali tayo at sana medyo kilabutan tayo sa ganyang kaisipan, sapagkat ang ganyang kaisipan ay pagmamalaki sa Diyos. Hindi tayo pumupunta sa araw ng pagsamba para magbigay sa Diyos. Katunayan, pumupunta tayo sa pagsamba para tumanggap sa Diyos. Yan ang katotohanan. At sino tayo para magbigay sa Diyos?
Katunayan, kung tayo nga marahil ay nakapagbibigay sa Diyos sa pamamagitan marahil ng ating mga paghahandog, yun ay pagbabalik lamang ng mga munting pagpapala na tinatanggap natin sa Kanya ng higit-higit pa. Lalong higit ay bahagi lamang ng mga pagpapala sa napakadakilang pagpapala o biyaya na tinanggap natin sa Kanya, at yun ay yung ating kaligtasan. Kaya mali yung ugali na kapag araw ng linggo o araw ng pagsamba ay parang wala tayong gana. Yung parang tatamad-tamad tayo. Yung parang wala tayong interes. Mga kapatid, tayo ang nawawalan, hindi ang Diyos. Kung tayo hindi nakakadalo sa araw na ito. Tayo ang nawawalan, hindi ang Diyos. Kung tayo walang interes sa araw na to. Huwag naman saan ang mangyari. Isa sa mga pinamana sa atin ng mga Puritans ay yung pagpapahalaga sa araw na ito. Bago ang Puritan era ay hindi ganun lubos yung pagpapahalaga sa araw ng linggo. Pero ito'y ibinalik nila. Ang sabi ni Thomas Watson, it is a market day of the soul. Imagine, market day of the soul. At totoo yan mga kapatid, kung papaanong marahil tayo ay namamalengke para sa ating pisikal na pangangailangan, marahil namamalengke ka Monday to Saturday, kung anumang araw para sa iyong pisikal. Pero pag linggo, namamalengke ka para sa iyong kaluluwa. Pero hindi napapahalagahan ng marami. So yung isang unang bagay na magtatama ng ating kaisipan ay yung kahigta ng tao sa Sabat. At pangalawang bagay ay yung kapangyarihan ni Jesus sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao, sinabi ng ating Panginoong Jesus, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Gustong ipakita dito na maging ang Sabat ay nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan o kapasyahan. Ibig sabihin, ano man ang nais gawin ng Panginoon sa araw na ito, yun walang problema yon. Sapagkat siya man ay Panginoon maging ng Sabat, ang problema ng mga Pariseyong ito na laging sumusunod o bumubuntot sa ating Panginoong Jesus, ay sinasabi nila na dapat siyang sumunod kasama ang kanyang mga alagad kung ano sinasabi sa batas ni Moises. At dito nga partikular yung araw ng Sabat. Pero pinakita ni Jesus na maging ang Sabat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan o kapamahalaan. At dahil doon, walang sino man ang pwedeng magsabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. So dahil ang Sabat ay nasa kapangyarihan o kapamahalaan ni Jesus, kailangan nating magpasakop dito. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng pangyarihin ang ating mga kagustuhan sa araw na ito. Ito ay nasa kanyang kapamahalaan at ang kagustuhan niya ang dapat mangyari. Sino nakapangyayari sa atin sa araw ng Sabat? At muli, yan ang mali ng mga Pariseyong ito para sa kanila. Hindi dapat bumitas ng uhay ang mga alagad ng ating Panginoong Jesus, sapagkat yun ay araw ng pamamahinga. Pero sa Panginoon, walang problema yon. At ganyan natin dapat tingnan kung gaano kabiyaya ang Panginoon sa atin. Na bagaman sinasabi ng batas na hindi dapat pumitas ng uhay ng trigo sa araw ng pamamahinga, ngunit kung kinakailangan yon, pwede yon. Na pangyayari yun, ganyang kabiyaya ang Panginoon at yan ay nararanasan natin bilang mga individual na Kristiyano. Bagaman ang araw ng linggo ay para sa Panginoon, pero kung dala ng pagkakataon, naaari yun. Yan ang tinatawag nating work of necessity and work of mercy at iba pang mga katulad nito. Ganyan ka-gracious ang Panginoon, hindi tayo natatapos sa batas. At alam nyo, kung hindi ganito ang Panginoon, parusa ang aabuti natin. Bakit po parusa? Sapagkat walang sino man sa atin ang nakakatutupad ng batas perfectly. Walang sino man sa atin na nakakatupad ng lubos sa hinihingi ng
batas. Hindi natin kaya na kapag araw ng linggo, nasa panambahan lamang tayo. Darating ang panahon na hindi tayo makadadalo, marahil ng mga pagkakataon at pangyayari sa ating buhay. Gayunman, ito ay napangyayari sa Panginoon. Yan ang napakagandang makikita natin sa ating teksto. Dahil ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay nagutom, kinakailangan kumain ng butil ng trigo, yun ay napangyari kahit araw ng Sabat. Hindi sila sinaway ng Panginoon. Napakabiyaya ng Panginoon sa atin. Maalala nyo nung nangyari sa isang Israelita na dahil namulot lamang ng panggatong sa araw ng Sabat, Numbers 15 verses 32 to 36, iniutos na siya ay pagbabatuhin hanggang sa mamatay. Yun ay bilang parusa sa kanyang pagsuway, pero ganyan po ba sa atin? Hindi. Kung ganyan ang gagawin sa atin ng Panginoon, walang matitira sa atin sapagkat tayo mga pagsuway. Sapagkat kung minsan hindi tayo nakatutupad sa hinihingi ng batas, gayon man, sa kabila nito ay nakapangyayari ito. Hindi sinasabi dito na okay lang na hindi tayo makadalo. Hindi sinasabi dito na maging mapagsuway ka sa araw ng Sabat. Hindi. Ang sinasabi natin ay dala ng pagkakataon. Marahil masama pakiramdam mo. Marahil may nagpadala sa iyo sa ospital. Marahil kinailangan ka sa trabaho, etc. Ito yung mga halimbawa na sinasabi nating dala ng pagkakataon. Hindi mo ginugusto, kaya lamang nangyayari. At yan man ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang mali ay yung ginugusto mo lang na hindi dumalo. At yun ang hindi dapat mangyari. Sapagkat iyon ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Lalong higit, yun ay kasalanan sa Panginoon. Bilang nasasakupan ng isang bansa, bilang isang mamamayan ng isang bansa, dapat ay maging masunurin tayo sa batas na umiiral dito. Ang tanong ay, papaano pa tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, kung papaanong sa batas sa lupa maging masunurin tayo, papaano pa sa batas ni Kristo? Papaano pa sa batas ng Diyos? So dahil si Jesus ang may kapangyarihan o kapamahalaan maging sa Sabat, hayaan mong siya ang makapangyari sa araw na ito, hindi ang iyong sarili. Kung ang problema ng mga Pariseyo, sila yung mga legalista, ang pwedeng maging problema natin ay mga walang batas. Mga antinomia na tinatawag. Dalawang extreme yan. At ingat tayo, baka kung saan tayo mahulog. Kung hindi, pagiging legalista, mga walang batas. Nakalulungkot sa ating panahon ngayon, maging ang araw ng linggo. Ang araw ng Panginoon ay nagiging araw na para sa sarili. Nagiging araw na para sa pamilya. Nagiging araw na para sa ibang mga bagay. Meron pang Kristiyano na, bakit ako maghapon? Yun lang yung panahon ko para sa aking pamilya. Yun lang yung panahon para ako maigala ko sila. Yan ay mali. At malaking kasalanan sa Panginoon sapagkat siya man ay Panginoon maging ng Sabat. At kung siya ay Panginoon maging ng Sabat, dapat tayong pasakop sa Kanya. Gayun din ipinapakita dito na kung siya ay Panginoon maging ng Sabat, ipinapakita dito na siya ang pinagmumula ng tunay na kapahingahan.
At ito ang panawagan ko sa inyo na minsan pa mga kasama namin ngayong hapon. Sa inyo na aming mga mahal sa buhay. Sa inyo na aming mga bisita. Kung nais mong maranasan ang tunay na kapahingahan, lumapit ka kay Jesus. Minsan pa, yan ang kanyang panawagan. Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at nabibigat ang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito yung kapahingahan, hindi lamang tuwing araw ng linggo. Ito yung kapahingahan, hindi lamang pang-pisikal, kundi ito yung kapahingahan na pangwalang hanggan, at iyon ay sa piling ni Kristo. At ang apela ko sa inyo minsan pa, ito yung kapahingahan na pakanaisin mo sa iyong buhay. Gusto kong sabihin sa iyo na kung wala kang Jesus, kung wala kang Panginoon na may kapangyarihan sa Sabat, wala kang kapahingahan. Bagaman marahil parang pakiramdam mo okay ka lang, subalit masasabi ko sa iyo na wala kang kapahingahan. Yan ang sinabi ni Augustine, God has made us for Himself, and we are restless until we find our rest in Him. At ganyan mo makita ang iyong pangangailangan kay Kristo para sa pangangailangan ng iyong kaluluwa at para sa atin na pinagkalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng pinagkalooban ng kapahingahan sa pamamagitan ni Kristo. Matuto tayo na siya ang makapangyari. Hayaan natin na siya ang makapangyari sa araw na ito. Nakikita po ba natin yon, mga kapatid, sa ating mga sarili? Dahil sa kapahingahan na mayroon tayo. Dahil kay Kristo ay siya bang nakapangyayari sa ating buhay o tayo pa rin? Wala akong pakialam sa kapahingahan na iniuutos sa akin. Hindi ganon ang nagpapasakop sa pamamahala ni Kristo. At sa atin na nasa ilalim ng kanyang pamamahala, pinagpala ng hindi karaniwang kapahingahan ay makita yung ating pagpapasakop sa Kanya. Ilang beses ko na rin nabanggit sa inyo ang isa pang Puritan na si Christopher Love, na kung saan sa kabila na ayaw siyang payagan niya ng kanyang tatay na sumimba dahil sa kanyang minsang pagsimba ay siya ay parang tila nagkaroon ng kalungkutan sa kanyang sarili. Yung kalungkutan na yon ay conviction na dahil sa pamamagitan ng pagsimba niya ay inawaan niya ang kanyang pagiging makasalanan para nagkaroon siya ng lubos na marahil hindi lang basta kalungkutan. Nakita sa kanya ng kanyang tatay at huwag ka nang sisimba. Pero maging iyon ay hindi nakapigil sa isang Puritan na ito at dumadaan siya sa bintana, gumagamit ng mga pinagduksong-duksong na kumot para lamang makababa sa bintana at makatakas sa kanilang tahanan. Ito ay larawan na kung saan ay pagpapasakop kay Kristo, larawan na hindi siya ang nakapangyayari sa araw na ito. At mahalaga ito, mga kapatid, at gusto kong maunawaan natin na ito ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at ito yung masasabi nating buod ng himno na ating aawitin bilang tugon na may titulong kalooban mo ay sundin. Sinabi sa unang saknong, Panginoon, kalooban mo ang siyang mangyari sa buhay ko, ng kamay mo ako'y hubugin, iayon mo sa iyong layunin. So napakagandang panalangin. At bilang tugon, awitin po natin, kalooban mo ay sundin. Bukas po tayo sa panalangin, mga kapatid. Padakilan naming Diyos, aming mabuting Ama, minsan pa kami ay nagpupuri, papasalamat sa iyo sa mga oras na to, na meron kaming salita nyo na aming
pinagbulayan, pinagsalu-saluhan sa mga oras na ito. Nakita namin ang iyong kabutihan sa amin, O Diyos, na kahit na ang araw ng Sabat ay para sa iyo, ngunit sa mga panahon na ito ay kinakailangan na kami ay makasuway, ngunit ito ay nakapangyayari sa iyo, O Diyos. Tunay na napakabuti niyo sa amin na maging ang araw ng Sabat ay iyong ginawa para sa aming kabutihan, Panginoon. Tunay na nakamamangha ang iyong ginawa sa aming mga buhay dahil sa aming Panginoong Jesucristo. At nawa nga ay lagi naming makita ang iyong kabutihan na ito sa aming mga buhay. Kahit pa sa araw ng linggo na kami ay narito, ito ay para pa rin sa amin. Hindi para sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ang unang naglilingkod sa amin. Ikaw ang nais magbigay o magpala sa amin. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na magpahalaga sa araw na ito. Makita namin na ito'y para sa kapakanan ng aming mga kaluluwa. Higit sa lahat, O Diyos. Kaya salamat minsan pa sa pagpapaalala ng iyong salita at tulungan niyo kami na ito'y aming maisagawa sa aming mga buhay. Kami nagsusumamo din sa iyo, sa aming mga kasamahan ngayon, sa aming mga mahal sa buhay, mga bisita, na makita nila ang pangangailangan nila kay Hesukristo bilang tunay na kapahingahan. At nawa, makita nga nila ang kanilang mga kapagalan sa kanilang buhay dahil sa kawalan ni Hesukristo sa kanilang buhay. Ikaw ang mahabag at kumilos sa kanila, Panginoon. Salamat po, Diyos, muli sa mga oras na to na pinagkaloob sa amin. Salamat sa mga salita niyo na patuloy na nagpapaalala sa amin ng iyong kalooban. Kaya pinupuri ka namin at ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.